Kamusta mga mahal ko? Ngayon gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang napaka-espesyal na timpla na matagal ko nang ginagamit. Isa itong simpleng recipe na kayang gawin ng kahit sino sa bahay, gamit lang ang dalawang sangkap na malamang ay mayroon ka na sa kusina. Madali rin itong mabili sa anumang botika. Ang tinutukoy ko ay ang langis ng ritsino na hinaluan ng baking soda. Mukha mang kakaiba sa simula, pero maniwala kayo, malakas ang kombinasyong ito at makakatulong sa iba't ibang problema araw-araw. Una, intindihin muna natin kung ano ang nagagawa ng bawat isa sa mga sangkap na ito para sa atin. Ang langis ng ricino ay galing sa halamang mamona. Ang langis na ito ay medyo mas malapot kumpara sa ibang mga langis at maganda ito para sa ating balat. Malalim itong nakakapasok sa mga pores at dala nito ang mga katangiang tumutulong sa pag-regenerate ng balat, pagbabawas ng pamamaga, at maging sa paglaban sa ilang bakterya na nagdudulot ng mga problema. Samantala, ang baking soda, itong puting pulbos na madalas nating ginagamit para mapalobo ang mga cake, ay may mga katangiang napakaganda para sa ating balat. Ito ay bahagyang abrasive, ibig sabihin ay kaya nitong tanggalin ang mga patay na selula ng balat sa banayad na paraan. Bukod dito, kaya ng baking soda magpaputi at mag-neutralize ng amoy. Ngayon siguro nagtatanong kayo, bakit kailangang pagsamahin ang dalawang sangkap na ito? Ang sagot ay simple at matalino sa parehong panahon. Ang baking soda, kapag mag-isa lang, ay maaaring medyo matapang para sa ating balat, lalo na kung ito ay sensitibo. Pero kapag hinalo natin ito sa langis ng ricino, nagiging mas banayad at nakakapagbigay ng moisture ito. Pinoprotektahan ng langis ang ating balat, habang ginagawa ng baking soda ang trabaho nitong maglinis at magpaputi. Parang may kaibigan kang tumutulong sa'yo sa mabigat na gawain, pero maingat at may malasakit siyang tumulong. Ang langis ng ritsin ay ang kaibigang taga-protekta, at ang baking soda naman ang kasangkapan na lumulutas ng problema. Ngayon ikukwento ko sa inyo lahat ng paraan kung paano makakatulong ang halong ito sa ating araw-araw na buhay. Maghanda, marami itong benepisyo. Kung may problema kayo sa mga blackhead sa mukha, lalo na sa ilong, noo, o baba, malaking tulong ang halong ito. Ang baking soda ay papasok sa mga pores at aalisin ang lahat ng naipong dumi, habang ang langis ng ricino ay nagpapalambot ng lahat, kaya mas madali itong matanggal. Marami ang gumagastos sa mamahaling produkto para sa blackheads, pero ang homemade na reseta ay kasing epektibo o mas maganda pa. At ang pinakamaganda sa lahat, mas mura ito. Isang problema na nakakainis para sa maraming tao, lalo na sa mga babae, ay ang maitim na kilikili at singit. Maaaring mangyari ito dahil sa iba't ibang dahilan: paggamit ng deodorant, pagkikiskisan ng damit, o simpleng katangian ng ating balat. Makakatulong ng malaki ang ating pinaghalong solusyon dito. Natural na nagpapaputi ang baking soda, habang nagpapalusog at nagpapakinis ng balat ang langis ng ricino. Sa regular na paggamit, mapapansin ninyo ang malaking pagbabago. Alam nyo ba yung mga siko at tuhod na nangingitim at magaspang? Karaniwan talaga yan, lalo na kapag tumatanda tayo o madalas nating ginagamit ang ating mga kamay at braso sa trabaho. Ang ating timpla ay gumagana bilang banayad na exfoliant na nagtatanggal ng patay na balat at unti-unting nagpapaputi sa mga bahagi na yan. Ang langis ng ricino ay tumutulong panatilihin ang moisture ng balat, kaya hindi ito natutuyo pagkatapos ng paggamot. Para sa mga taong madalas nakatayo o nagsusuot ng masisikip na sapatos, ang mga kalyo at makapal na balat sa paa ay palaging problema. Ang pinaghalong langis ng ricino at baking soda ay maaaring magpalambot sa mga matitigas na bahagi, kaya mas madali itong matanggal gamit ang panghilod sa paa. Mahalagang maging banayad at magpasensya. Huwag ninyong subukang tanggalin lahat agad-agad. Gawin ninyo ang paggamot ng ilang beses sa isang linggo at mapapansin ninyo na unti-unting lalabas ang mga resulta ng natural. Kung may mga pekas kayo sa mukha na dulot ng araw, edad, o lumang taghiyawat, maaari ninyong gamitin ang ating halo bilang isang facial mask. Makakatulong ito na unti-unting paputiin ang mga pekas at gawing mas makinis at pantay ang balat.
Laging tandaan na magsagawa muna ng maliit na pagsubok para makita kung paano magre-react ang inyong balat. Dito dapat tayong mag-ingat at maghinay-hinay. Pero ang baking soda na hinaluan ng langis ng ricino ay maaaring gamitin paminsan-minsan bilang natural na toothpaste. Ang baking soda ay tumutulong magtanggal ng mantsa sa ngipin, at ang langis ng ricino ay may mga katangiang lumalaban sa bakterya sa bibig. Pero mag-ingat, gamitin lang ito paminsan-minsan at hindi araw-araw. Dahil ang baking soda ay maaaring maging masyadong nakaka-abraso sa enamel ng ngipin kapag sobra ang paggamit. Bago ko ituro ang paghahanda ng timpla, pag-usapan muna natin ang pagpili ng tamang sangkap. Hindi lahat ng langis ng ricino ay pareho. Laging hanapin ang purong langis ng ricino na cold-pressed, na kadalasan ay may mapusyaw na dilaw na kulay at mas malapot ang konsistensya. Iwasan ang mga langis na masyadong malinaw o mukhang masyadong malabnaw dahil maaaring masyado na itong naproseso at nawala na ang mga katangian nito. Ang baking soda ay dapat yung karaniwang ginagamit sa kusina. Pero siguraduhin ninyong hindi pa ito expired at wala itong kakaibang amoy. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ihanda ng tama ang halong ito. Simple lang ito pero may mahahalagang detalye. Para magsimula, maaari kayong gumawa ng iba't ibang dami, depende sa balat ninyo. Para sa mas sensitibong balat, gumamit kayo ng 2 kutsara ng langis ng ricino para sa 1 kutsarita ng baking soda. Para sa normal na balat, 1 kutsara ng langis para sa 1 kutsarita ng baking soda ay sapat na. Para mas tumibay ang balat, bawasan ng konti ang langis at panatilihin ang baking soda. Kakailanganin nyo rin ng isang maliit na lalagyan na gawa sa salamin o plastik para paghaluin at isang maliit na kutsara na plastik o kahoy para ihalo. Iwasan ang metal na kutsara dahil pwedeng mag-react sa baking soda. Una, ilagay nyo muna ang langis ng ricino sa lalagyan. Pagkatapos, unti-unting idagdag ang baking soda habang hinahalo nyo ng mabuti hanggang maging pantay at magkabuo ng isang makinis na paste. Dapat ang lapot nito ay parang toothpaste pero medyo mas malapot pa. Kung masyadong malabnaw, magdagdag pa ng kaunting baking soda. Kung masyadong malapot, maglagay pa ng kaunting langis. Ang mahalaga ay madali itong ipahid pero hindi tumutulo. Isang mahalagang tip, ihanda lang ang dami na gagamitin ninyo sa oras na iyon. Hindi dapat itinatago ang halong ito ng matagal. Pinakamatagal na ang 2 o 3 araw sa ref sa isang lalagyan na mahigpit ang takip. Pagkatapos noon, mas mabuting gumawa na lang ng bagong halo na sariwa. Iba-iba ang paraan ng paglalagay, depende sa paggamit. Para sa mukha, linisin muna ng mabuti ang balat gamit ang maligamgam na tubig at banayad na sabon. Patuyuin ito ng dahan-dahan gamit ang malinis na tuwalya. Ilagay ang timpla gamit ang napakalalambot na paikot na galaw, lalo na sa mga bahagi na may mga puting ulo o mga batik. Magsimula muna kayo sa mas maikling oras sa unang paglalagay, 5 minuto lang para makita kung paano magre-react ang balat. Kung magiging maayos ang lahat, pwede ninyong dagdagan unti-unti hanggang 15 minuto. Pagkatapos, banlawan ninyo gamit ang maligamgam na tubig, huwag masyadong mainit. Gawin lang ito 2 beses sa 1 linggo, pinakamarami na. Para sa kilikili at singit, maligo muna kayo o hugasan ng mabuti ang bahagi. Ilagay ang pinaghalong ito sa mga maitim na bahagi, dahan-dahan ninyong imasahe ng paikot at hayaang nakababad ng 15 hanggang 20 minuto. Sa panahong ito, posibleng makaramdam kayo ng kaunting pamamanhid na normal lang. Banlawan ninyong mabuti gamit ang maligamgam na tubig. Maaari ninyong gawin ito ng 3 beses sa 1 linggo, pero siguraduhin na may 1 araw na pagitan sa bawat paggamit. Para sa siko at tuhod, na kadalasang may makapal na balat, pwede ninyong imasahe ang timpla sa mga bahaging iyon gamit ang paikot na galaw sa loob ng ilang minuto. Maaaring mamula ng kaunti ang balat at normal lang ito. Hayaan ninyong kumilos ito ng dagdag na 10 minuto at pagkatapos ay banlawan ng mabuti. Gawin ninyo ito 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Para sa mga paa na mas maraming friksyon, maglagay kayo ng sagana sa mga kalyo at magaspang na bahagi, imasahe ng mabuti at hayaan itong kumilos ng 20 minuto.
mapapansin ninyo na mas magiging malambot ang balat pagkatapos ng ilang minuto. Pagkatapos, maaari kayong gumamit ng panghilod sa paa o pumice stone ng dahan-dahan, palaging sa isang direksyon lamang. Banlawan at patuyuin ng mabuti, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Gawin ito 2 beses sa isang linggo. Sa mga unang araw ng paggamit, normal lang na mas maging tuyo ng kaunti ang balat kaysa dati. Nangyayari ito dahil tinatanggal ng baking soda ang mga patay na selula ng balat. Kaya mahalagang laging maglagay ng moisturizer pagkatapos ng paggamot, mas mainam kung walang pabango at hypoallergenic. Iwasan ang produktong may alkohol sa ginamot na bahagi. Gaya ng lagi kong sinasabi, mahalagang mag-ingat para maging maayos ang lahat at hindi kayo magkaproblema. Una, laging mag-test muna sa maliit na bahagi ng balat bago maglagay sa mas malalaking parte. Maglagay ng kaunting halo sa braso at maghintay ng ilang oras para makita kung may reaksyon. Pangalawa, huwag ninyong ilalagay ang halong ito araw-araw. Kailangan ng balat ng oras para makabawi. Sa pagitan ng mga gamutan, ang sobra ay maaaring magdulot ng iritasyon o pagkatuyo. Pangatlo, kung sensitibo ang balat ninyo, maglagay ng mas kaunting baking soda o gawin ang gamutan 1 beses kada linggo. Pang-apat, laging banlawan ng mabuti pagkatapos ng paglalagay. Huwag hayaang may matirang halo sa balat dahil maaari itong magdulot ng iritasyon. At sa huli, magpasensya. Hindi agad-agad lalabas ang mga resulta. Kailangan itong gamitin ng regular sa loob ng ilang linggo para makakita ng mga makabuluhang pagbabago. Ikukwento ko sa inyo kung ano ang mga palatandaan na gumagana ang paggamot. Sa unang 2 linggo, mapapansin ninyong mas malambot ang balat kapag hinawakan. Isa itong magandang palatandaan. Ang mga bahaging ginamot ay maaaring magmukhang mas maputi ng kaunti kahit na hindi pa ito masyadong halata. Pagkatapos ng 1 buwan ng regular na paggamit, mas nagiging halata na ang mga pagbabago. Mas madali nang tanggalin ang mga blackheads, nagsisimula ng pumuti ang mga pekas, at ang mga magaspang na bahagi ay nagiging mas makinis. Mahalagang huwag sumuko sa unang mga linggo dahil may sarili ring bilis ng pag-renew ang balat. Nagbibigay ako ng babala tungkol sa mga karaniwang pagkakamali ng tao. Ang una ay ang paglalagay ng timpla sa balat na may sugat o iritasyon. Huwag ninyong gagawin yon. Ang isa pang pagkakamali ay paglalagay ng sobra. Akala mas mabuti ang mas marami. Sa totoo lang, mas epektibo ang manipis na pahid. Ang ikatlong pagkakamali ay sobrang diin sa paghaplos lalo na sa muka. Tandaan, kemikal na aksyon ang gumagana, hindi pisikal na puwersa. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang hindi maayos na banlawan na nagiiwan ng mga tira-tira sa balat. At ang huling karaniwang pagkakamali ay ang madaling sumuko bago pa mabigyan ng oras ang balat na mag-renew. Para mas mapalakas pa ang mga resulta, maaari kayong magdagdag ng kaunting dami ng mga natural na sangkap na meron tayo sa bahay. Ang isang kurot ng turmeric powder sa halo ay nakakatulong sa pamamaga at mga pekas. Maaaring magdagdag ng ilang patak ng purong pulot para sa sobrang tuyong balat dahil ang pulot ay may natural na katangiang nagpapahidrat. Para sa may mga oily na balat, ilang patak ng kalamansi ay makakatulong. Pero mag-ingat, huwag kailanman maglagay ng kalamansi bago magbabad sa araw. May ilang mga sitwasyon na hindi natin dapat ilagay ang halo na ito. Kung may hiwa, sugat o galos kayo sa balat, hintayin munang maghilom bago maglagay. Kung may alam kayong allergy sa alinman sa mga sangkap, mas mabuting huwag nang sumugal. Ang mga taong may sobrang sensitibong balat o may kondisyon gaya ng eczema o dermatitis ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago sumubok. Para sa paggamit sa maselang bahagi ng katawan, mag-ingat ng husto at gamitin lamang sa panlabas. Huwag kailanman maglagay sa mga mukosa. Para mapalakas ang resulta, siguraduhing laging moisturized ang balat sa mga araw na hindi kayo nagsasagawa ng paggamot. Gumamit kayo ng magandang moisturizing cream, lalo na sa mga bahaging ginagamot. Mag-ingat kayo sa araw, lalo na kapag ginagamot ang mga pekas sa muka. Ang araw ay maaaring magpalala ng mga pekas at magdulot pa ng iritasyon sa balat na ginagamot.
Uminom kayo ng maraming tubig araw-araw. Ang hydration ay nanggagaling din mula sa loob palabas at malaking bagay ito sa mga resulta. Dapat ninyong malaman kung kailan pansamantalang itigil ang paggamot. Kung ang balat ay masyadong namumula o naiirita, itigil muna ng ilang araw at bumalik na lang ng mas madalang. Kung magkaroon ng mga batlig o pangangati na hindi gumagaling, itigil na ng tuluyan. Kung kailangan, magpatingin sa doktor. Kapag may regla, mas sensitibo ang balat ng ilang kababaihan kaya pwedeng bawasan ang paggamit sa panahong iyon. Malaki rin ang epekto ng pagkain sa resulta. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina C, tulad ng dalandan, aserola at bayabas, ay nakakatulong sa pag-renew ng balat. Ang mga madahong gulay na berde, tulad ng kale at spinach, ay nagbibigay ng mga nutrisyon na nagpapalakas sa balat. Iwasan ang sobrang asukal at mga pagkaing masyadong naproseso dahil maaari nitong palalain ang mga problema sa balat tulad ng pagiging mamantika at pamamaga. Para sa mga mas nakatatanda, higit 60 taong gulang inirerekomenda kong magsimula sa mas malalayong pagitan ng paggamit, marahil 1 beses sa 1 linggo, dahil mas sensitibo ang balat at mas matagal bago ito makabawi. Ang mga kabataan na may mamantikang balat ay maaaring mag-apply ng 3 beses sa 1 linggo, ngunit laging sundin ang tamang pagitan at obserbahan kung paano tumutugon ang balat. Sa taglamig, kapag natural na mas tuyo ang balat, bawasan ninyo ang dalas ng paggamit at siguraduhin gumamit ng maraming pampahid pagkatapos ng paggamot. Sa tag-init, kapag mas marami tayong pinagpapawisan, mas mahalaga na banlawan ng mabuti at patuyuin ng husto ang mga bahagi ng balat na ginamot, lalo na ang mga tupi tulad ng kilikili at singit upang maiwasan ang iritasyon. Mga mahal ko, ang timpla ng langis ng ritsin at baking soda ay makakatulong at magdadala ng pagbabago sa buhay ninyo. Isa itong murang solusyon, natural at epektibo para sa iba't ibang problema na nakakaabala sa araw-araw. Laging tandaan maging mapagpasensya at maglagay ng tama at maingat. Maraming solusyon ang alok ng kalikasan, pero dapat natin itong gamitin ng may karunungan at paggalang sa katawan. Pagkalipas ng ilang buwan ng regular na paggamit, mapapansin ninyo na mas madalang na kayong mangailangan ng paggamot. Normal lang ito at inaasahan talaga. Kapag mas pantay at mas malusog na ang balat, maaari na kayong maglagay nito 1 beses sa 1 linggo para sa maintenance. O kaya magpahinga muna at bumalik lang kapag kailangan na. Kung matapos ang 2 buwang regular na gamit ay wala pa ring pagbabago, maaaring hindi akma ang konsentrasyon para sa balat ninyo, o kaya naman ay kailangan ng ibang paraan para sa problema. Sa ganitong kaso, mainam na kumonsulta sa isang dermatologist upang mapag-usapan ang ibang mga opsyon. Subukan ninyo ang reseta na ito at makita ninyo mismo ang mga benepisyo. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe na rin sa channel namin. Sigurado akong hindi kayo magsisisi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at hanggang sa susunod nating usapan.